Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat po kayo nakabalik sa ating channel, Kapuntas Page po. Bumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon at gabi. Magandang gwapo po kayo lahat. Magandang hapon po mula rito sa amin sa Chicago. Tayo nagkakapilang bago pumasok, no? Konting kwentuhan lang sa naging laban ng ating pambatong sila Kai Sotto, yung Yokohama versus sa koponan naman ng ating kababayang si Abarientos, na maganda yung naging laro ni Abarientos dito. At again, these are our brothers, no? Mga kagilas. Yan po yung magkapatid, kumbaga sa pero magkalaban itong araw na to. Kai Sotto, napakaganda po para sa akin yung mga shot selection na ginawa niya kahapon. 11 points with 4 rebounds. Pero yung shot selection niya maganda. Hindi lang puro double-handed jam, mga salpak. Meron din siya mga pinakita sa kanyang mid-range, no? Itong isang one-handed floater na napagkataas-taas na halos hindi na maabot o madepensahan ng kalaban. Meron din siyang parang lumikha siya ng kanyang sariling yung signature moves, yung parang ginagawa niya lagi, no? Parang ano bang tawag doon, no? Yung mga magagaling dyan sa mga moves, parang nag-dribble siya tapos fade away and pasok, no? Di ko alam kung parang mala Dirk Nowitzki na move yun eh. Pero ang gaganda ng ganong shot selection, hindi lang puro salpak. Makikita natin na meron siyang maraming arsenal pagdating sa opensa. So hindi totoo yung mga kababayan natin na sinasabi na Kai Sotto is one dimension and laki lang ang height, hype lang yan. Kalokohan yan dahil may skills and talent si Kai Sotto. Mind you, no, si Kai Sotto ay 4-star recruit bago yan pumasok sa G-League Select. Alam nyo ba gaano kataas yung 4-star recruit? Mataas po yun kumpara sa ibang mga naglalaro dito na matagal na sa US. So marami sa kanya nag-imbita, no, ng mga colleges, mga top Division 1 colleges para maglaro. So hindi po yan basta-basta lang malaki ka lang, halika rito maglaro ka. Hindi ho, may skills po si Kai Sotto. Yan. So nakakatuwa naman yung mga kababayan natin na ang bilis nilang sabihin malaki lang yan, height lang yan. Yun ang mahirap turuan, yung height. Hindi mo pwedeng turuan na i-stretch kita maghapon para maging 7'3 ka. Hindi ho. Either gifted ka na kay 7'3 at yan po ang hindi na ituturo. Yung skills niya pwede siyang dagdagan, pwede siyang dagdagan ng muscle, no? Dagdagan ng lakas, timbang. Yan po ay natuturo o nagagawa sa sipag at tiyaga ng isang manlalaro, at ginagawa yan ni Kai Sotto. So very thankful kami dahil nagawa sila ng channel para masubaybay natin yung ating pambato. Nakakatuwa dahil sa tinagal-tagal na tayo naghahanap ng mga balita, tayo na denggoy na ng mga YouTuber dyan na kung ano-anong ginulat na ang mundo o ano pa ba yung mga kakaibang mga title nila dyan na kinuha na ng Golden State Warriors, pinapirma na ng ganito. Yan ang mga maling oportunista na gumagawa ng video, no? O baga sana parang ano sila, mga tabloid, no? Tabloid na kahit pa paano mga kasinungalingan pinapanood pa rin ng mga tao kasi nga very intriguing, no? Patulad mong nakakita ka ng alien, di ba? O may nahuling alien. Yung mga tabloid mahilig sa ganyan di ba? Alien nahuli sa bubungan ng ganito, o aswang, di ba? Yung mga naniniwala syempre sa aswang ay manonood yan, magbabasa yan. So sila ganun din. Kaya nga nakakapagod na, kaya napaka-thankful namin dahil may mga channel na ganito na si Kai Sotto. Nakikita natin yung pagsisikap niya, yung pag-workout niya. So yung mga kwentong barbero, kwentong kasinungalingan, nasasagot doon sa video na pagpalakas ka, ayan, nagpapalakas, diba? Nagbubuhat. Kayo po gumawa ng ganyan. Wala na pong ginawa si Kai Sotto kundi mag-basketball, mag-training sa basketball, magpabugbog sa basketball para sa kanyang pangarap. Yan po ang ginagawa niya. Nakalimutan na ho niya yung probably yung pagiging kabataan, no? Yung paglalaro natin sa kalsada, hindi niya na-enjoy masyado yan. Kaya pasalamat kayo na-enjoy nyo yung kabataan. Si Kai Sotto puro training po sa basketball hanggang ngayon. Training ng training, inililikom niya yung kaalaman
na pwede niyang makuha sa makakayanan niya. And ito hindi pa full blown na training ang nakukuha niya rito. Palagay ko sa Japan. Pag dito sa US napunta yan, sigurado marami siyang makukuhang mga technique, mga aral sa paglalaro ng basketball, lalong-lalo na sa NBA. Iba po talaga ang kalidad ng kanilang programa pagdating po sa paglalaro ng basketball. So, Kai Sotto has to come here, play over here, have better competition, toughest competition para po sa magandang development na ipapakita ng bata. At I'm very sure na kayang-kaya ni Kai Sotto talaga. He got the height, he got the Philippines behind him, he got the skills, he got the heart, and he's willing to learn. He listened to his coaches. Marami siyang mga experience, hindi lang sa international, locally. Kaya madadala niya lahat yan bilang isang resume dito sa NBA. So hopefully one day we can get our own, very own full-blooded Filipino in the league na mahal nating lahat bilang Pilipino, bilang basketbolero, mga fans ng basketball, na may isang dugong Pilipino, kaya palang pumunta sa NBA, kaya pala ng isang Filipino dahil sa sikap, tiyaga at pagmamahal sa sports na gusto niya. So doon sa palagay nyo mga kap, pakilagay nyo lang sa comment box yung gusto nyo mangyari, no? Mag-stay ba siya sa Japan, maglaro sa Pilipinas, sa Korea, sa Europe, or dumaretso na siya, mag-training na ulit dito, mag-try siya sa G-League, mag-try siya sa NBA. Kung ilagay siya sa G-League, magpasikat siya, gawin niyan lahat. And then, malay nyo, mabunot siya at makapaglaro ng NBA. And who knows, doon magsimula yung kanyang pinapangarap sa araw na yon. So, hopefully, sama-sama tayo makita lahat ng yan. Now, thank you so much mga kap. Maraming po salamat and we'll see you again on the next video dito sa Kaputos PH. Please consider to subscribe. Thank you. Bye-bye!